mga kapuso, nandito pa rin po tayo ngayon sa Baclaran Church o yung National Shrine of Our Mother of Perpetual Help. Ngayon nga pong Ash Wednesday. Ito pong Ash Wednesday, ang simula nga po ng panahon ng Kwaresma o Lenten season, sumisimbolo doon sa 40 days bago ang Easter Sunday o yung muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus Kristo. At sa mga sandali pong ito ay natapos na po yung 5:30 a.m. Mass at nagkasalukuyang isinasagawa yung novena o benediction o yung novena for Our Lady of Perpetual Help bago po yung susunod na misa at 7:45 a.m. Kani-kanina lamang po ay nakikita natin yung yan pong pila na yan ay yung dami ng mga tao na nagpapaabo dahil po pagkatapos ng misa ay doon po ginaganap yung pagpapaabo at sa ngayon po ay nandito pa rin po sa iba't ibang mga estasyon sa aking likuran yung mga madre, mga lay ministers na mag-aabo bago nga po ganapin yung susunod na misa. At tayo rin po mismo personal nagkaroon ng pagkakataon na makapagpaabo bilang isa rin pong devout Catholic ay tayo po ay nagpaabo dahil napakahalagang simbolo po nung abo sa ating mga noo. Ito po ay simbolo na galing tayo sa abo at sa abo rin po tayo magbabalik. At ngayong nga pong panahon ng Kwaresma, inaanyayahan ng lahat na magdasal, mag-ayuno, mag-fasting, mangilin ang lahat ng mga mananampalataya. At maaari naman pong hindi sumali yung mga buntis, yung may sakit at mga senior citizens, so yung mga may edad 60 pataas. Pero sa nakikita po natin, ayan sa TV screens, marami pa rin pong pumipila kahit na yung mga naka-wheelchair, yung may mga karamdaman, at kahit na po senior citizen ay sila po ay pumipila. Katunayan, ito pong mga kausap natin sa ngayon ay siya rin po ay may karamdaman. Ma'am, kayo po, anong pong karamdaman po ninyo? May breast cancer po ako. Oh, okay. Pero kayo po ay talagang pinilit niyong makarating ngayon, makapagpaabo. Ano po ang kahalagahan para sa inyo ng pagpapaabo? Ano po, kasi po, hiling ko pong gumaling ako. O, syempre, lahat naman tayo ay naniniwala sa mga miracles. Opo. At walang imposible sa Panginoon kung Opo. nanaisin po niyang gumaling kayo. Tama no? po. Bukod po sa pagpapaabo, ano pa po yung mga ginagawa rin po ninyo kapag panahon ng Kwaresma? Meron po ba kayong mga partikular na sakripisyo na isinasagawa bilang pag-aalay din po sa Panginoon? Dati po, nung dalaga po ako, nag-aalay lakad po ako, Antipolo. Tapos naging, yung lagi kong kasama, naging asawa. Yung lagi po kami, nung nagkasakit ako, wala na po akong oras. Dito na lang po ako. Sa Baclaran Church? Opo. Pero ginagawa niyo pa rin po to every Wednesday? Opo. Alright. Dalaga pa po ako, talagang dito na po ako. At ngayon po, ilang taon na po kayo? 65 po. Oh, 65. Opo. Ano pong pangalan nyo para yung mga mananampalataya rin ay maipagdasal din po ang inyong karamdaman at sana po kayo'y gumaling? Ako po si Ida Nitora Kasidsid. Ida Kasitsit. Opo, taga-Tagig Ayan po. Taga-Tagig. Kaisa nyo po kami sa pagdarasal para po sa inyong paggaling, no? Maraming salamat Ingat po po. kayo. Maraming God salamat bless po. Kayo naman po, galing pa po kayo saan? Sa Dasmariñas, Cavite po. Ay, Cavite pa. Opo, papasok pa lang ng work. Bago pumasok ng work, mahalagang magpaabo. Yes Bakit po? Oo. Kasi po yun po yung ating tradisyon na maano tayo. Kasi galing tayo sa Alikabok, babalik tayo sa Alikabok. Simbolo po ito ng Alikabok. Alright. Marami po salamat. Ayan mga kapuso. At marami pa po rito, yung mga nandito sa labas po ng simbahan ay nakapagpaabo na, nakapagsimba na rin po sila. Pero tuloy-tuloy naman po yung misa. No? As a matter of fact, yung susunod po na misa ay 7:45. Sunod-sunod na po yan ang mga iba pang mga misa. Doon sa mga pupunta pa lang po dito sa Baclaran Church, meron pong 7:45 a.m. yung susunod na misa, 10:45, 12:15, 1:30 p.m., 3:45 at 6 p.m. Hanggang 6 p.m. po ang pinakahuling misa, pero hanggang alas 8 po ng gabi yung pagpapaabo. So kahit tapos na po yung misa, pwede pa pong humabol yung mga gusto magpaabo dito sa Baclaran Church. At ipinapaalala rin naman po sa atin ng ilang mga kaparian na hindi lamang po sa pagkain pwedeng makapagsakripisyo. No? Yung karamihan kasi nag-a-abstain from meat. O paano yung mga vegan, yung mga hindi naman kumakain talaga ng karne, may ibang paraan sa pagsasakripisyo. Sa halimbawa, yung pagkain ng tsokolate o yung kung ano yung talagang gustong-gusto mo, o yung pagso-social media, yung pagpapakalat ng mga maling impormasyon, yan yung mga ilan sa mga paraan kung paano natin maipapadama yung ating pagsasakripisyo, pangingilin sa pamamagitan yung mga gustong bagay na gustong-gusto natin ay iniiwasan muna natin sa loob ng panahon ng Kwaresma para maipakita rin po natin ang ating pakikiisa sa sakripisyo ng ating Panginoon, yung kanyang death,
resurrection, yung kanyang passion, death, and resurrection. So, sa mga sandali pong ito ay tuloy-tuloy pa rin po yung pagdating ng ating mga mananampalataya, mga kababayan na nagpapaabo. At in a while or in a few minutes ay magsisimula na rin po ang misa dito ulit sa Baclaran Church ng 7:45 a.m. Yan po muna ang latest na sitwasyon mula pa rin dito sa Baclaran Church. Balik po muna sa studio. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.